Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po sa inyo, attorney. So, nanay, no, yung inyo pong anak, no, dalaga, ilang taon po siya? 26. 26 years old. Siya po ay huling nakita saan? Sa may Cebu. Cebu. Sa may Cebu City. So, nanay, talagang nag-travel pa po kayo mula Cebu papunta dito? Dito po kami nakatira pero doon po siya nag-aaral. Bakit sa Cebu? Ayaw niya dito po, Ayaw po talaga niya dito sa... Okay. So, nanay, kailan niya po huling nakausap ang inyo pong anak? March 6. Last month pa. Opo. So, mahigit isang buwan na siyang nawawala. Pero ginagawa naman kasi, di ba sunod-sunod po yung holiday? That Opo. time, nung hindi kasi nag-promise siya sa akin na uuwi siya ng March 13 or 14 dito. So, inantay namin hanggang hindi siya nakarating. Tapos, mga ilang days lang, pinuntahan nung kapatid niya sa Cebu. Hinanap siya ng hinanap. 1 week yung kapatid ko doon at saka yung anak ko. Yung dalawa lang kasi yan silang magkapatid. Okay. Ma'am, na-mention niyo po, no, nagsabi etong si Jelma na babalik siya dito sa Metro Opo. Manila ng March 13 or 14. So, yun ba, babalik na siya? Ayaw na niya sa Cebu, babalik na siya, gano'n? Kumbaga magbabakasyon lang. Magbabakasyon kasi lang. Kasi graduate na siya dapat ngayong April 23. Wala ba siyang na-mention sa inyo na nakaalitan niya or baka may iniiwasan siya kaya pupunta muna siya dito? So far, attorney, wala po. Wala. Wala siyang issue ng ganun. May boyfriend po ba etong si Jelma? Wala din po. Wala. O kaya may nakausap nyo na ba? Kilala nyo ba yung mga barkada niya doon? Yung landlady lang po sa Cebu, yun ang magpapatunay na mabait na bata. Okay naman din. Wala din. Okay. Never nag-entertain ng mga friends or barkada or dinadala sa tinitirahan niya. Wala po. Hindi naman madalas na nagta-travel or napapalabas itong si Jelma. Hindi naman po. Dito at laging lang nagpapaalam sa'yo kung may pupuntahan siya. O dito po. Kasi dito lang ang uwian niya eh. Pero nung March 6, yung usapan namin, nagpaalam siya. Magkakaroon siya ng work. Bandang Davao. Makakausap po natin ngayon sa kabilang linya ang landlady ni Jelma, si Ma'am Jocelyn Fernandez. Magandang hapon po, Ma'am Jocelyn Fernandez. Magandang hapon po. Ayan, Ma'am Jocelyn, isa po sa tenant ninyo ang nawawala, no, si Ma'am Jelma Pinote, at sabi po ng kanyang nanay, kasama namin ngayon dito sa studio, makakatulong po kayo dun sa mga information na kakailanganin natin para ma-identify natin kung saan tayo mag-uumpisang hanapin si Jelma. Oo, yes po. Opo. Yes po. Matanong ko lang po muna, ma'am, kamusta po na bilang tenant etong si Jelma? Okay naman po siya, mabait. Mabait naman? Oo, mabait. O, tahimik na bata yan. Tahimik, Mga 5 to 6 years na siya sa akin. Matagal na talaga. Siya po ba ay madalas na may mga bisita? Wala po siyang bisita. Palagi po siya sa kwarto. Attorney, wala talaga. Pati ka-roommate niya, hindi siya mag-share ng mga problema niya. Wala siyang bisita po. Kahit babae, wala po. Ibig sabihin siguro, wala rin siyang boyfriend, karelasyon. Sa pagkakaalam ko po, wala. Parang wala po. Wala rin. So, ma'am, ang sabi po kasi ng nanay niya, huli po niyang nakausap si Jelma nung March 6. Oo. Nung March 6 po ba, nakaalis na? Wala na dyan sa inyong apartment? Etong si Jelma? Andito pa siya po. Andito pa si Jelma noon. Kasi, ng March 6, oo. Oo, kasi hindi sila mag-uusap sa cellphone niya. Sa akin po, nanggaling yung tatawag sa akin yung mama niya. Tapos ibigay ko lang yung cellphone ko, punta sa mama niya. Ayaw niyang kausapin sa cellphone niya yung mama niya, sir. Ma'am, bakit po ganon? May ganong anggulo? Di ko po alam kasi okay naman kami. Bandang huli na lang na nalaman ko nag-impake siya ng gamit para siya lumipat yata sa ibang tirahan. Kaya yung hinahabol ko po dito, yung nakuha namin na plate number, yung hinire niya na sasakyan. Okay. Which is... Opo, para lang po malinaw, ma'am ha, kasi na-verify ko po sa researcher po namin, napag-alaman po namin, di ba nakuha niyo na po itong plate number na XRD 804 Toyota Innova na pagmamay-ari po ni Mr. Warlito Salva. Kami po yun, sir. For her. Lipat bahay. Yun, lipat gamit po. For her. Sa akin lang. Ito ba yung si landlady, Ma'am Jocelyn? Sa inyo po yung sasakyan? Hindi po sa akin. Parang may kausap si Jelma sa mama niya. Narinig ko lang. Nag-usap sila na, ma,
putulin na natin yung usapan natin kasi papunta na po dito yung maghakot ng gamit ko. Yung Based doon sa information for now na nakakuha natin, I think malinaw naman no na wala namang foul play dito. Kumbaga hindi dinakip. Okay? Etong ating si Jelma, siya ay talagang kusang loob na umalis. Ang tanong ngayon is saan siya pumunta. Siyempre yung nanay isang buwan na, mahigit isang buwan na hindi niya nakakausap ang kanyang anak, nag-aalala. Ma'am Jelma, no? Total na identify naman natin po yung lipat bahay. So malamang etong car na to makakapagsabi sa atin kung saan niya hinatid. Yun po. So yun po ang gusto nyong malaman. Kasi siya lang mismo ang makapagbigay ng lead kung saan niya dinrap yung gamit ng mga anak ko. Ano po yung sinasabing sasakyan ni Ma'am Jocelyn at yung ano yung sa Toyota Innova? hindi po Toyota Wala Innova, pong ma'am. Parang Revo po ang sabi ng Revo. anak niya. Revo, Toyota Revo. Okay, ma'am, meron po bang CCTV sa lugar? 1 month na po ang ano, sa barangay siguro meron. Oo. Deleted na po sa amin po. Meron po pero deleted na. Hindi namin ako kasi hindi ko po alam ng mangyari ito, ma'am. Bakit po parang may sama ng loob yung Oh, bata? may nangyaring tampuhan. Opo, Parang ganun ano lang yung lumalabas. pagkakaalala nyo lang, Ano ma'am? po, nagpaalam siya. Hindi ko siya pinayagan. Kasi hindi ko kabisado yung lugar. At saka nabigla ako sa desisyon niya eh. Kasi gagraduate pa siya, di ba? Ba't siya naghahanap ng trabaho sa sarili niya? Which is, suportado ko naman siya sa buong hinihingi niya. Sa buong school, wala akong pagkukulang. Bilang nanay, OFW ako for 16 years. Ginapang ko silang dalawang magkapatid. Yan si James. Isa rin niyang seaman, nakapagtapos. Dahil ginapang ko sila, masakit bilang sa isang nanay na ganun. Single mother ako eh. Magandang hapon, James. Sir? Yes po, ma'am. Good afternoon po. Hi, James, Attorney J. Vito ng ACT-CIS Party List. Matanong ko lang, James, may mga information ka ba na baka nakausap mo ang iyong kapatid? Ano man yung sentiment niya or pinagtatampo niya, baka nakapagsabi rin siya sa'yo. Last po namin usap, sir, March 6, tapos wala naman po siyang sinabi, sir. Yung lang, parang highlight sa akin, sir, na gusto niya ng magtrabaho, gusto niya ng bumukod. Yun lang yung sinabi niya sa akin, sir. Yun din yung araw, sir, na last nilang usap ni mama. May nakausap ka ba o meron man lang nag-reach out sa inyo na mga kaibigan ni Jelma? Wala din, sir. Kasi nung nalaman namin, sir, akala namin kasi, sir, naka-enroll siya tapos graduating siya. Nung pumunta ako sa school nila, hindi na pala siya enrolled. Hindi na pala siya pumapasok, sir. Okay. Pero andun lang siya sa boarding house. Lagi lang daw siyang nasa kwarto. So may ganun palang angulo, Shari. Di natin alam, may pinagdaraanan siguro si Jelma at bukod pa dyan, dumagdag pa po siguro itong ang naging hindi nyo pagpayag sa pinapaalam po niya. Ang nakikita ko naman po dito, ma'am, no? Parang nagtampo itong si Jelma, pero I hope I am correct, Shari, na safe pa naman siya. Okay? Pinili niya kung asan siya ngayon. Siyempre, naiintindihan ko po, ma'am, na bilang magulang, para sa ipapanatag din ng inyong loob, gusto nyo malaman kung asan itong si Jelma. Ganito po ang gagawin natin. Kasi until na hindi talaga natin masigurado, no, na asan siya, kung ligtas pa rin siya, pwede po tayong magpatulong sa kapulisan. Okay? Na hanapin. Kasi kayo, pamilya naman po kayo. Wala naman po kayong information na may kung sino ang pinuntahan ni Jelma. Okay, kung mapagkakatiwalaan ba yung mga kasama po niya ngayon. Siyempre, hihingin po natin ang tulong ng Cebu City PNP. Colonel Ireneo Dalugdog, magandang hapon po, Colonel Dalugdog. Magandang hapon po, ma'am, sa lahat ng mga viewers at nakikinig sa programa ng Rapid Tulfo in Action. Magandang hapon po sa ating lahat. Colonel, may ilalapit po sana kami sa inyo. Mahingi kami ng tulong. Kasi nandito po sa aming tanggapan ang isang nanay. Actually, maiyak-iyak pa po siya. Gusto lang niya malaman kung asan na yung kanyang anak. Apparently, base po sa aking naging pagtatanong, parang nagtampuhan po sila at mahigit isang buwan na, no, na hindi niya makontak yung kanyang dalagang anak at hindi na sila sigurado kung ligtas pa siya, sinong mga kasama niya, mapagkakatiwalaan pa ba ang mga yan. So, sir, sana matulungan po natin yung pamilya.
Opo sir, sa ngayon po nag-umpisa na po ang ating mga kasamahan sa Mambaling Police Station sa pangunguna ni Police Major John Yango. Ngayon na po actually nakausap nila yung landlady na si Ma'am Jocelyn Fernandez na landlady doon sa Espolarium ng Dulho Fatima na kung saan doon nakatira si Jelma. So nakausap ng ating mga kasamahang pulis doon sa Mambaling Police Station at yun nga inaalam namin kung ito ba may boyfriend kasi baka hindi natin alam kung sino yung mga close association sa nasabing nawala na si Jelma para matukoy natin kung ano talaga ang totoong pangyayari. At base nga doon sa account ng ni Mrs. Jocelyn Fernandez, doon nga nalaman nila na medyo may kunting tampuhan kasi nagpadala daw ito ng pera yung kanyang mother at para pang bayad sana sa enrollment or sa tuition. Kaya lang hindi naman ginamit yata o hindi nag-enroll itong si Jelma Pinuti. Ganun pa man, ang una namin gagawin nito ay mabuti na lang at itong landlady na si Mrs. Jocelyn Fernandez ay nakunan niya ng picture yung mismong sasakyan, yung alleged na for hire na Toyota Revo na may plate number na XRD 804 na posible pamamayari ng a certain na Warlito Salpa na nasabing address nito ay doon sa may 117 Santo Niño, Mandawi City. Kaya lang nung pinuntahan ng ating mga kasamahang kapulisan doon ay itong address na ito ay hindi siya existing doon sa Mandawi City. So ito ay i-coordinate natin sa Mandawi City Police Office at i-validate natin, i-confirm kung talagang itong address na to ay meron nga sa Mandawi. At ang gagawin namin ay posible magkakaroon kami ng backtracking, kaya lang medyo matagal na, umabot na ng 1 month. Ganun pa man ay subukan namin doon sa barangay. Baka may mga CCTV footages pa na pwede nating makuha. At kung wala naman, kasi yun nga ang sabi ng landlady nung makausap ng ating mga kasamahang pulis sa pangunguna ni Major Yango na na-stock na itong nagmaydi itong biktima na si Jelma Pinuti sa kanyang Facebook page na nandoon siya sa Maa, Davao City. So, posible, kaya nga nung madetect daw na may nag-stock sa kanya, ginawa daw private itong account ng nasabing nawala. So, yan ang isa sa aalamin natin at kung pwede, kung may makuha natin yung contact number sana ng nasabing nawala ay baka pwede nating baka i-on niya minsan or i-off niya pagka kasi yan pwede nating malocate yung contact number mismo ng nasabing nawala. Ayun. Colonel, kami po ay natutuwa doon sa mga update na binigay nyo sa amin. Nakita po namin na talagang inaksyonan nyo na itong kaso po ni Ma'am Jelma Pinote at sana sa pagko-coordinate po ng ating mga kapulisan dyan sa Cebu, sa Davao o sa Mandawi o saan pa man ay mahanap po natin at least kahit hindi natin maibalik basta may pag-alam lang po natin kay Ma'am Elma yung nanay na ligtas pa naman ang kanya pong anak. Ma'am, maaari po kayong manawagan sa inyong anak. Sige po ma'am, go ahead po. Anak Jelma, nandito si mama na parang awa man kung ano man yung hinanaing mo or sakit ng loob. Sabihin mo sa akin, pwede mo akong i-text. Diba sabi ko naman sa'yo, mama mo ako, pwede sa lahat. Pwede mo akong takbuhan sa lahat ng bagay. Di ko alam kung bakit ginawa mo sa akin. Bakit ka may pagtatampo? Or di ko naintindihan talaga. Kasi ang ganda naman ng banding natin. Never kitang napagalitan isang beses. Walang-wala talaga. Kaya nabigla lang ako nang bigla kang bumitaw. Dahil ba doon, maintindihan ko. Kasi nag-aaral ka pa, diba? Lahat ng suporta ko sa'yo ginawa ko. Bilang nanay, alam mo yan, labis ng pag-aalala ko sa'yo. Mga kapatid ko, lahat kaming pamilya mo, nabigla sa pagkawala mo. Please, text mo lang ako na kung saan ka man kaya kitang puntahan. Ma'am, kakausapin po kayo ni Colonel Dalugdog sa kabilang studio po na ibigay po natin lahat ng detalye sa kanya, ma'am. Okay po? Salamat po. Sa lahat po ng ating mga kapatid dyan, nakita nyo po yung pictures ni Jelma Pinote po. Baka nakita nyo po siya dyan, nakasalubong nyo. Maaari nyo pong i-contact ang ating kapulisan para ibigay kung
yung kanyang whereabouts Yes or dito po sa tanggapan, no, ni Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa radyo.